Mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-Game Yard. Kamusta naman kayo? Ito ang Alpha Core Game Yard Channel at welcome ulit sa isa na namang educational na talakayan para sa ating mga ka-Game Yard. Sa video na ito, sasagutin natin ang isang madalas itanong pero madalas ding mali ang pagkakaintindi sa mundo ng pag-aalaga at pagbe-breeding ng manok. Kapag ang apo ay ibinalik sa lola o lolo, inbreeding ba ito? Simple ang tanong pero ang sagot ay kailangan ng malinaw at tamang paliwanag dahil maraming nalilito at nagkakamali sa konseptong ito. Kaya sa video na ito ipapaliwanag natin ano ang ibig sabihin ng inbreeding. Ano ang kaibahan nito sa line breeding? Kailan nagiging delikado? At kailan ito nagagamit ng tama? Hindi ito para manakot, kundi para magbigay ng tamang kaalaman. Bakit mahalaga ang topic na ito? Mga ka-Game Yard, maraming breeder ang basta na lang nagpapares, umaasa sa sabi-sabi, o natatakot sa salitang inbreeding kahit hindi nila lubos na nauunawaan. Ang resulta? Maling desisyon, nasisirang linya, nawawala ang potensyal ng manok. Kaya bago tayo magdesisyon sa breeding, kailangan malinaw muna sa isip natin ang konsepto. Ano ba ang ibig sabihin ng inbreeding? Sa pinakasimpleng paliwanag, ang inbreeding ay pagpapares ng mga manok na sobrang magkalapit ang dugo. Halimbawa, magulang sa anak, magkapatid, o halos iisang henerasyon lang ang pagitan. Kapag masyadong malapit ang relasyon, mas mataas ang tsansa na lumabas ang kahinaan, bumaba ang vitality, at maging hindi consistent ang kalidad. Pero mahalagang tandaan ka-Game Yard, hindi lahat ng may relasyon ay automatic na masama. Ano naman ang line breeding? Dito kadalasang nagkakaroon ng kalituhan. Ang line breeding ay kontroladong pag-uulit ng dugo, pero may sapat na pagitan ng henerasyon. Layunin nito na i-stabilize ang magagandang katangian, panatilihin ang consistency, maiwasan ang sobrang lapit ng dugo. Dito pumapasok ang tanong natin ngayon. Apo na back to lola o lolo? Ngayon, sagutin na natin ng diretso. Kapag ang apo ay ibinalik sa lolo o lola, ito ay mas pasok sa limb breeding kaysa sa matinding inbreeding. Bakit? Dahil may isang henerasyon na pagitan, hindi ito direct parent to offspring, at may pagkakataon pang maghalo ang dugo mula sa ibang linya. Kaya sa technical at practical na aspeto, hindi ito itinuturing na extreme inbreeding. Pero bakit may natatakot pa rin? Magandang tanong yan, ka-Game Yard. Ang dahilan, maraming gumagawa nito ng walang tamang seleksyon, walang record, walang obserbasyon sa kalidad ng magulang. Hindi ang sistema ang mali, ang maling paggamit ang problema. Kailan nagiging delikado ang apo-to-lolo lola pairing? Nagiging delikado lang ito kapag mahina ang lola o lolo. May obvious na depekto ang linya. Paulit-ulit itong ginagawa ng walang outcross. Walang tinatanggal na hindi pasado. Sa madaling salita, kapag walang disiplina ang breeder, kailan ito nagiging kapaki-pakinabang? Nagiging kapaki-pakinabang ito kapag malakas at consistent ang foundation stock.
Malinaw ang target traits. May tamang seleksyon bawat henerasyon. May pahinga o outcross sa tamang panahon. Dito ginagamit ng ilang breeder ang apo-to-lolo, lola pairing para i-fix ang katangian, i-clarify ang linya, at palakasin ang identity ng stock. Hindi numero ang sukatan, kalidad ang sukatan. Mga ka-game yard, tandaan ito. Hindi lang sa relasyon ng dugo nasusukat ang risk. Mas mahalaga ang kalidad ng pinanggalingan. Kahit malayo ang relasyon, kung mahina ang foundation, mahina pa rin ang resulta. At kahit medyo malapit, kung malinis at matibay ang linya, pwedeng maging maayos ang outcome. Common na maling paniniwala. Linawin natin ang ilan. Basta magkamag-anak, bawal na. Automatic masisira ang manok. Hindi na lalakas ang susunod na henerasyon. Hindi totoo agad ang mga ito. Ang breeding ay proseso, hindi syamba. Praktikal na paalala sa mga ka-game yard. Bago ka gumawa ng ganitong pairing, tanungin mo muna ang sarili mo. Alam ko ba ang strengths at weaknesses ng linya? May tinatanggal ba akong hindi pasado? May long-term plan ba ako? Oo, umaasa na nga ako sa pangalan ng bloodline? Kung malinaw ang sagot mo, mas tama ang desisyon mo. Summary ng malinaw na sagot. Balikan natin ang tanong. Apo na back to lola o lolo inbreeding ba? Sagot. Mas tama itong tawaging line breeding. Hindi extreme inbreeding. Ligtas ito kung may tamang seleksyon. Delikado lang kung pabaya ang breeder. Mga ka-game yard, ang kaalaman sa breeding ay hindi para takutin tayo kundi para bigyan tayo ng tamang direksyon. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong malinaw, tapat at praktikal na paliwanag, suportahan ang Alpha Court Game Yard Channel. I-comment mo rin kung anong topic ang gusto mong isunod. Foundation line, selection, o breeding myths. Maraming salamat ka Game Yard. Hanggang sa susunod na kaalaman.